Grabe. Ang cringy nitong ginawa ni Miss Cathy Binel. I'm sure some of you knows this one, no? Itong pinost niya kaninang umaga. Na apparently, it's AI generated photo na naman. Dito talaga magaling at hasder ang mga DDS. Ang mameke, mag-generate ng AI sa ikakapanira ng iba. Diyan talaga sila magaling. Forte nila yan. Natatandaan nyo ba na si Senator Bato de la Rosa, nangyari din to sa kanya? Nakapulot siya ng isang AI video na shinare ng isang page na in-interview yung mga kabataan, tapos sinabi ng mga kabataan na parang pinagtatanggol nila si Sara Duterte dun sa video na yon, when in fact it's AI generated bullshit. Shinare ni Bato de la Rosa at pinagmalaki pa sa kanyang page. But then again, lumabas ang katotohanan na it's all AI generated at napahiya na nga ang senador nyo. Yan ang mahirap pag hindi kayo nagpa-fact check. Hindi yan ugali ng mga DDS, pulot lang sila ng pulot. I will cite another example, may kumakalat ngayon. Dinamay na rin nila si Dingdong Dantes. Si Dingdong Dantes daw, ganito lang, post lang, wala naman talaga silang pinakitang screenshot ng any post si Dingdong Dantes. Ngayon, sabi daw ni Dingdong Dantes, sabi dun sa post na yon, Dingdong Dantes said na ito daw pangangandidato ni Sara Duterte ay nakikita ko sa kanya ang tapang at talino at abilidad na may kakayahang mamuno kagaya ng kanyang ama. Yan ang sinabi niya tungkol kay Sara Duterte na nakakakilabot daw na kumakandidato si VP Sara dahil nakikita niya ang tapang at talino at abilidad na may kakayahang mamuno kagaya ng kanyang ama. Yun ang sinabi daw ni Dingdong Dantes when wala naman ipinakitang screenshot o wala naman pinapakitang sinabi talaga ni Dingdong Dantes yun. Nasaan ang proof? Nasaan ang proof? Diyan kayo magaling gumawa ng storya. No, pag-usapan natin tong ipinost ni Cathy Binag. Ito yung picture na yon. May hawak silang bag. Ang sabi niya dito sa kanyang caption, akala ko ba mahirap ang mga biktima ng EJK Kuno? Daming pera mayaman if authentic. But nasa Europe eh. So bawal magdala ng fake doon. Mukha at katawan lang pwede. Handbag identification. So one by one niya itong identification ng mga bags na hawak ng mga pamilya ng EJK victims na to. So nakalagay dito, merong isa Louis Vuitton PD25 na nagkakahalaga daw ng 111,000 pesos. Yung isa, yung nasa gitna daw, Moynat Gabriel PM in black grain leather. So nagkakahalaga daw ito ng 288,000 pesos the most. And then yung isang babae ay nagkakahalaga daw ng 110,000 pesos ang kanyang bag na Louis Vuitton. So ganon ang eksena dito ni Cathy Binag. But then again, napatunayan na naman na peke na naman ang press release ng DDS na ito. Bakit? Meron na kasing original na nag-post itong photo na to. Isang verified news channel na nasa Facebook sila and then pinost nila, pinakita nila tong picture na ito. No, wala sila mga hawak na bag. So ito yung original photo. Ngayon ito yung altered. Kaya naman pala nagbura ng post ito si Miss Cathy Binag is because hindi pala niya sinigurado kung talagang verified itong pinopost niya na photo. Nakakasad. Ganito yung mga DDS pero ang daming nauuto. Sa comment section, push na push pa yung mga DDS eh. Mega gatong pa yung mga DDS na pinadalhan din daw ng maleta, ganyan, na funded daw pala. Pati yung pagpunta doon daw sa Netherlands ay obviously funded ng gobyerno. Ganun ang pinapalabas nila. Ganyan talaga mag-isip ang mga DDS na bobo. Ni mag-fact check nga, hindi nyo magawa eh. O ano, ending ngayon, kayo yung napapahiya. Ngayon ito, isang kahihiya na naman to ni Miss Cathy Binag no, nag-post siya ng isang fake news. Ngayon, binuhusan niya ng binuhusan yung kanyang Facebook page ng mga panibagong paninira na naman. Ngayon, ang binabanata na naman niya si Soto at si Lacson. Ang binabanata niya yung dalawang babaeng humarap sa Senate hearing, yung nag-booking dun sa bahay na binili din umano ni Romualdez. Pati yung yung 18 Marines na
Siya nakakatawa. No, hindi ko na masyadong papahabain tong video na 'to 'no. All I am saying is this is just one proof na talagang sinungaling at mahilig ma-make news ang mga DDS.